ilang bang legislator ang kontratista? O merong member ng pamilya na kontraktor? Nandiyan na si Senator Ping Lacson eh. Sinabi niya 67. Ba't ayaw niyang ibigay yung listahan? Sinabi niya almost all of my colleagues. Ba't hindi niya ibigay yung listahan? Diba? Yun ang ako'y nalulungkot dahil ginagawang tanga ang publiko. Para ka nag-i-striptease, pinapakita mo meron akong ganyan, tapos pag challenge mo, tatahimik. Tataka rin po ba dahil sabi nyo nga po may kumukumpas, tapos ngayon parang gusto nang idawit at imbestigahan naman yung posibleng ugnayan ng mga Diskaya kay Senator Bongo, at ngayon yung posibleng koneksyon ng mga Diskaya doon naman po sa mga Villar. Oo, makikita mo bakit pa, di ba? Kung ikaw ay nag-iimbestiga, tapusin mo po na hindi pa tapos kay patalon-talon. Hindi pa tapos kay Zaldico, hindi pa napupunta o hindi pa naiimbestigahan si Zaldico ng maayos, hindi pa naiimbestigahan pa ng maayos si dating House Speaker Martin Romualdez. Ngayon naman po, ayun na, jump na dahil sa iba pang mga personalidad. Oo. Kaya ako nag-agree ako yung latest call ni Congressman Toby Chanco na ilabas natin by district, by party list. Kasi may laman yung sinabi ni Congressman Chanco. Doon sa district na nagpa-park. Diba? Dalawang klase yon, park at saka, ano yung nga yung isa? Letter S? Basta yung dalawa. Pag nag-park ng pondo, ibig sabihin nun, may graft and corruption na doon. Bakit hindi nila tingnan yon? Ang daming sinabi ni Congressman Chanco, pero ang hinanap lang niya kasi si Zaldico eh. Pero pag nakita mo saan pinapark ang pondo ng bayan, makikita mo ito yung circle ni Speaker Martin Romualdez. So, pag ganon, kailangan mo buksan if you want to be transparent with it. And being transparent is you can hold someone accountable because the process is transparent. Nothing is transparent now. They showed their card, ito 15 kontratista, ito ang mga projects, ito this much. But sino ang nag-put together na almost 1.5 trillion? Hindi naman sila nagsabing almost 1.5 trillion ang nawawala eh. Diba? So, again, itong ating tinatahak sa ICI, I'm sorry to say, isang malaking pambubudol ang ginagawa. Kasi we spend so much time, resources in trying to ferret the truth, but we're not getting it. Simply because there is no transparency. Actually, Professor, noong sa ilalim lang liderato ni Senator Rodante Marcoleta, itong Senate Blue Ribbon Committee, ang daming mga Pilipino actually na nabuksan yung kanilang pag-asa na, uy, ito parang lumilinaw, papunta tayo doon kung sino talaga ang dapat mapanagot. Pero since ang lower house pinatay na nila ang investigasyon, pinasa sa Senado, nagpalit ng liderato ang Senate Blue Ribbon Committee, nag-recess sila ngayon. And then here comes the ICI na hindi naman na ipupubliko. Sino ang pwedeng naiisip mo na manguna para balikan kung sino ba talaga ang umpisahan ulit doon sa pinakaugat, mga pangalan, personalidad na dapat tutukan bago iwan, dapat napapanagot bago lumipat sa ibang issue na naman, ibang personalidad. May naiisip ka ba na pwedeng manguna? Wala na yan. It will die a natural death, just like what happened to Napoles.
Unfortunately, si Napoles lang ang nakulong, di ba? Mm-mm. So parang deja vu na naman tayo, pero ito malala kasi ang laki ng pondo. Alam mo ba sa kasaysayan ng Senado, first time lang na na-unseat ang sitting Blue Ribbon Chair? Kaya makikita mo may kumumpas. May kumumpas. How do you remove a Blue Ribbon Chair? That's a decision by the plenary. You can only do that if you remove the Senate President. You cannot remove a chairman sa plenary kasi collective yan eh. So they had to remove the sitting Senate President in order to remove the sitting Blue Ribbon Chairman. And after they were removed, look what happened. Diba? Yung si Gutesa, yung that Marine guy, Orly. tama lang siya, 'di ba? Tama lang siya hindi mag-avail ng protective custody ng DOJ. Why? Hindi siya safe. Tingnan mo, nagtago yung tao, 'di ba? Dahil malalim yung sinabi niya. He was able to name the staff of Saldico. He was able to identify the places where they delivered the money, where they got the money, how they did it. Pero nagawan nila ang hindi lang natin alam, Paul, is paano ba yung scheme ng operation nila? Paano sila kumita? Kasi sabi-sabi lang yung 30%, 20%, etc., etc. Iba pa yung park. Ako, ang gusto kong malaman, paano nagawa yung park? Nagpa-park ka ng pondo, doon sa pinag-parkan mong distrito, may kita na kaagad yung congressman. Yun, klarado yun sa sinabi ni Congressman Tommy Chanco. Meron rin yung, I forgot the term he used, yung sharing or something. Yun, kailangan nating malaman kasi how are you going to correct something that you do not know how it was implemented? Diba? Itong mga DE ng Bulacan, etc., etc., oo, nakakashock ang mga sinabi. Pero ilang district engineer ang ganyan? Huwag mo sabihin sa akin, sa Bicol, kung saan doon si Congressman Saldico, walang ganyan. At hindi mas malala doon, huwag mong sabihin sa akin sa distrito ni Speaker Martin Romualdez, hindi mas malala. Huwag mong sabihin sa akin na sa distrito ni Sandro Marcos, Lily White. So, yung mga yun yung mga personalities na yun, sa Pampanga, di ba? Tapos i-correlate mo yan sa ilang bang legislator ang kontratista o merong member ng pamilya na kontraktor. Nandiyan na si Senator Ping Lacson Sinabi niya 67. Ba't ayaw niyang ibigay yung listahan? Sinabi niya almost all of my colleagues. Ba't hindi niya ibigay yung listahan? Diba? Yun ang ako'y nalulungkot dahil ginagawang tanga ang publiko. Para ka nag-i-striptease, pinapakita mo meron akong ganyan, tapos pag challenge mo, tatahimik. Ano ito? PR game? Nalala ko nga, Prof, yung sinabi ni Vice President Sara na itong nangyayari ngayon at itong ginagawa nila, Zarzuela lang. At yeah. Prof, agree po ba rin po kayo? Kasi naalala ko, nung sinabi rin ni VP Sara sa mga nakaraang ambush interview, sinabi niya na itong investigasyon na pinangungunahan nga ni President Marcos sa pamamagitan ng ICI ay parang magiging excuse lang yan ni President Marcos para sabihin nila sa publiko, oy, may ginagawa kami, may ginagawa yung administrasyon kaugnay dito sa mga korupsyon, sa mga maanumalyang proyekto. Alam mo, Jason, all of these things are essentially trying to reboot the presidency. The institution, trying to reboot so that they can claim that
I stood up for something. Mm-mm. I fought for you. Diba? Ah, may kalinga ako. Nararamdaman ako ng tao. Those are the issues against him in the first 3 years. And after 3 years in the midterm, after the result of the midterm, you now realize, what did I stood for in those first 3 years? Saan ako makikilala? I mean, for a Marcos to be known as a corruption buster is a novelty. Okay? So, if you call a spade, when you say corruption, sa ating kasaysayan, tumatatak sa isip ng taong bayan ang pangalan ng Marcos. Imagine if you're leading this anti-corruption crusade by Mr. Marcos. Then you are pivoting to something that you can claim as part of your legacy, that I stood up and fought corruption, and in fact, di ba yun ang narrative nila? And in fact, ako nga ang nagsabi eh. Paano naman ako makakasama dyan? Ako ang nagsabi. Oo. Di ba? Actually, Prof, sinasabi rin ng spokesperson ni Yusek Claire, lalo na kapag may mga tumitira o mga kritiko ang administrasyon, sinasabi niya, parang sinasabi niya na si President Marcos o yung administrasyon lang ni Pangulong Marcos yung nakagawa nito na nag-open up ng investigation patungkol sa mga maanomalyang proyekto na hindi daw nagagawa ng past administration. So parang na-connect ko lang dun sa sinasabi ni VP Sara na ginagawa itong excuse para meron lang sila, may masabi lang sa publiko na may nagagawa sila. Kasi with all the powers of the president, you can really clean this up. But he's not doing that. He created an independent commission and now he's saying malayo yan sa office of the president. How can he even say that? Diba? So makikita mo sa umpisa pa lang para tayong nabubudol na naman.